Pagkatapos na hindi pa rin sumasang-ayon si Klay Thompson sa offer ng Golden State Warriors, ngayon sila nagpapakita na ho ng interest kay Paul George ng LA Clippers. Katulad ni Klay Thompson, itong si Paul George ay wala nga rin hong patutunguhan sa LA Clippers. Wala rin hong umusad na negosasyon patungkol sa kanyang extension. Si Klay Thompson ganun din, mas gusto niya ng 3 taong kontrata. Pero maging ang ibang kupunan na nagkakaroon ng interest sa kanya, yung Magic at yung Sixers, 2 taon lang din yung kanilang maibibigay. Kung pipiliin pa rin ni Thompson na umalis, itong si Paul George ang posibleng ipapalit ng Golden State Warriors sa kanya. Hindi matutumbasan ni Paul George kung ano man si Klay Thompson. Malaki ang pagkakaiba nila mga idol, especially sa catch and shoot at especially kung gaano kagaling si Klay Thompson sa 3-point shooting. Pero itong si Paul George na yung pinakamalapit na kanilang ipapalit para kay Klay Thompson. Para sa inyo mga idol, itutuloy ba ng Golden State Warriors ang pagde-trade para kay Paul George? O meron pa ba kayong ibang suwesyon? Mag-comment lang sa comment section. Sa ibang balita naman, matunog na sa ngayon ang pangalan ni Brook Lopez na posibleng gawing available ng Milwaukee Bucks sa trade talks mga idol. Ayon pa sa impormasyon galing kay Kevin O'Connor, gustong magpalit ng center ang Milwaukee Bucks at yung kanilang gusto ay yung maraming magagawa pa sa pagdepensa. Mas maraming pang magagawa kumpara sa magagawa ngayon ni Brook Lopez sa kanila. Kung baga mas athletic mga idol, somehow desenteng numero pa rin ang kanyang ina-average para sa Milwaukee Bucks. Siya ay nag-average ng 12 points, 5.2 rebounds and 2.4 blocks per game. Mayroong 36% na shooting pa from the 3-point line. Definitely magaling dumepensa itong si Brook Lopez, pero yung hanap ng Milwaukee Bucks ay mas magaling pa doon. Yung mas marami pang maibubugas sa kanya. At kaya sino kaya ang magte-trade na kupunan kay Brook Lopez? Mag-comment lang kung sino ang gusto nyo. Maliban kay Brook Lopez, itong si Drew Eubanks ng Phoenix Suns ay pipiliing magsugal sa free agency. Hindi niya tatanggapin yung kanyang 2.6 million na player option sa Phoenix Suns at siya'y papasok sa free agency. Malaki na ang 2.6 million na pwedeng sahurin ni Drew Eubanks sa Phoenix Suns. Subalit sa kanyang pagsugal sa free agency, ito lamang huy nangangahulugan na gusto pa niyang kumita ng mas mahigit pa doon at pangalawa gusto niya makawala sa Phoenix Suns. Magaling itong si Drew Eubanks mga idol, isang traditional na center. Wala kasi siyang tira from the 3-point line. Maasahan mo siya sa loob. Subalit, mayroon kayang kupunang magbibigay sa kanya ng lagpas 2.6 million pa para sa susunod na season. O baka, sinayang lang talaga ni Drew Eubanks ang pagkakataon na kumita pa ng 2.6 million dahil yung isa sa mga mahirap na realidad sa free agency ay yung nahihirapan na yung mga manlalarong makahanap ng palibagong kupunang kukuha sa kanila. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pagpasok ni Victor Wembanyama sa NBA ay madami ang sumuporta sa kanya, but at the same time ay madami din nga ang duda sa kakayahan niya na maging mahusay na defender sa NBA dahil sa kanyang payat na katawan. Ganun pa man, it's safe to say na walang alam sa basketball ang magsasabi nito hanggang ngayon matapos ang pinakita niya sa kanyang rookie season, kung saan we can easily make an argument na siya ang best defensive player sa buong NBA as a rookie. Sadyang kinulang lang sila sa mga panalo upang makuha niya ang Defensive Player of the Year award. Ganun pa man na wala na nga ang duda sa kanya ng mga fans. Subalit hindi nga ibig sabihin nito ay hindi na niya kahinaan ang kanyang payat na katawan. Alam ito ni Wemby at ng staff ng Spurs, kaya naman he is putting the work mga kaibigan. Base sa mga latest pictures ni Wemby ngayon, kung ikukumpara mo ito sa pagpasok na sa NBA, malaki na nga ang nilaki ng kanyang katawan at nagiging bato-bato na nga ito. Naging trial year niya nga ang kanyang rookie season. Ngayon ay alam na niya kung saan niya kailangan na mag-improve upang maabot niya ang kanyang full potential na limitless nga mga kaibigan. So ito nga ang gusto mo mula sa iyong star player. Other than the talent and the God-given height and the physical gifts mula sa taas, andun nga mga kaibigan yung eagerness niya to improve and learn the game more. Sa isip nga ng mga fans ay ngayon pa lang ay nagsisimula ang off-season. Subalit para kay Wemby ay halos 2 buwan na nga siyang off-season at hindi niya nga sinayang ang 2 buwan na ito. Kitang-kita ang kanyang improvement physically. Hindi lang mga kaibigan pagpapalaki ng katawan ng kanyang ginagawa, bagkus pinapagaling niya din nga ang kanyang overall game. Nakita nga siya na nagwo-workout kasama si Jamal Crawford, ang isa sa mga best ball handler sa history ng basketball
basketball at isang certified bucket and shot maker. Sa ngayon ay walang duda na payat pa din nga si Wemby kung ikukumpara natin ito sa tulad ni Giannis. Ngunit decent improvement na nga ang kanyang pinapakita at hindi naman ito pwedeng biglain lamang na magpalaki ng katawan dahil injury nga ang magiging resulta nito kapag ganun ang ginawa niya. May kita nga natin ang yearly development ng kanyang katawan. Unang masusubukan ang bagong build ng katawan ni Wemby sa Olympics kung saan inaasahan na maglalaro siya kasama si Rudy Gobert na 4-time Defensive Player of the Year at number 1 prospect sa draft ngayon na si Alexander Sarr bilang ang frontcourt ng host country France. Sa isang interview ay sinabi niya nga na pangarap niya na manalo ng gintong medalya at pangarap niya na talunin ng Team USA sa Olympics. Well, ito nga ang tsansa niya, isang legendary lineup ang ibabandila ng Amerika. Andyan nga ang mga regular season and finals MVP LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, and Kawhi Leonard. Possibly future MVP kay Anthony Edwards and Jason Tatum. Best perimeter defender sa NBA kay Drew Holiday, NBA assist leader kay Tyrese Haliburton at iba pa. May pagkakataon siya na pangunahan ng France sa biggest upset sa kasaysayan ng basketball sa harap mismo ng kanyang mga home fans na sinusuportahan siya simula pa lamang nung siya ay isang batang prospect. Kapag nagawa niya nga ito ay agad siyang may sasama sa usapan ng best in the world patungo sa kanyang second NBA season at sa edad lamang na 20 years old. Sa palagay nyo ba ay may tsansa ang France na matalo ang Team USA sa Olympics?